Isong Isla. Narito ang report ni Lar Santiago. Kuya Lar! Her successor as Binibining Filipinas World is last year's winner, Marie Ann. And as the on of Miss World, who knows? Helen Nicolette Henson is Kate Manalo. I'm sorry guys, pero mamaya babalikan natin si Kuya Lar. Pinasilip lang namin sa inyo yung chika namin mamaya. Anyways, Richard Gutierrez at Corinne Barreto excited na sa bagong pelikula. Abangan yun mamaya sa unang chika. Balik tayo kay Jiggy. Maraming salamat, Luan. At para naman po sa latest sa lagay ng trapiko, narito ang ating kapusang si Love Anuver. Love! Maraming salamat, Jiggy. Ito na para sa ating Holy Tuesday Traffic Report. Traffic tayo. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng North Luzon Expressway. Makita ho natin yan na magkabilang lane ng North Luzon. Yung pong nasa kanan ay patungo po yan ng paakyat, patungo ng EDSA. At yung nasa kaliwa naman ay patungo syempre ng Norte. Na pareho pa naman hong maayos at hindi naman masyadong naabala ang ating mga motorista. Kung may pila man silang mararanasan, napakakaunti lamang. Yun ay pag dumating sila sa toll booth area para magbayad syempre. Pero ngayon, wala akong problema ang dali ng trapiko sa NLEX. Kahabaan naman po ng Commonwealth Avenue sa may Via 3G. Silipin natin, makikita natin ngayon na magkabilang lane. Nasa kaliwa ang patungo ng Quezon City Circle at nasa kanan patungo ng Fairview area. Mas dagsaan po ang mga motorista dito sa mga patungo ng Quezon City Circle, pero tuloy-tuloy pa rin naman ho ang daloy ng trapiko. At sa Kamuning Flyover, over ba sa Gandangi? Okay, makikita natin sa kaliwang bahagi ang patungo ng Norte na walang problema, pero ang kanang bahaging lane ay namumutakti na sa dami ng mga sasakyan na nagdaraan ngayon at nahihirapan na makalusot. Siyempre hanggang EDSA Cubao na po yung bigat ng daloy ng trapiko na yan patungo po ng South and Makati area. Isunod na natin siyempre ang EDSA Shock. Karugtong lang halos niyan. Apoy, mas maganda ho doon. Mas maaliwalas po ang buhay at mga landas ng ating mga motorista dyan dahil wala hong problema ang magkabilang lane. Sa may Domingo naman po sa San Juan, silipin natin ang San Juan. Via 3G din po yan, nasa may Domingo. Ano nang nangyayari? Ayan po, makikita ho natin. Nako, ayan ho ay ang North Luzon Expressway. Okay, paalala muli sa mga mananakay po ng MRT, LRT, tigil po ang operasyon mula April 1, Huwebes Santo po yan, hanggang April 4, linggo po yan ng pagkabuhay. Balik po ang operasyon nila sa April 5 sa Lunes na. Paalala, wala po tayong coding ngayong araw na ito, o simula ngayong Martes hanggang Biyernes Santo. Maliban lamang po, nako, meron hong mga sumabit. Makati, Malabon at Las Piñas, sila po may coding na ipinapatupad. Kaya kung kayo po magtataka na medyo baka nahihirapan na kayong makalusot, baka lang po dahil maglagsaan ang ating mga coded numbers ngayong araw hanggang sa Biyernes. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng kalsada, Love Anuver. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Love Anuver. Tuloy-tuloy pa rin po ang pakikibahagi ng mga manonood sa ating pagbabalita sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga video at litrato sa U-Scoop. Tulad ng mga litrato ng bus terminal sa Sampaloc kahapon. Dagsana po ang mga biyahero patungong probinsya para sa Semana Santa. Nakunan yan ni Mario Nuque. Kung mayroon po kayong mga mahalagang balita na may kaugnayan sa Semana Santa, maaari nyo po yung ipadala sa pamamagitan ng U-Scoop. Para magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita, mag-log on sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. At ang hirit namin mamaya ang latest situation sa Batangas Port ngayong Martes Santo. At 68 taong gulang na lola sa Iloilo, nagtapos ng high school. Makabuluhang paglalakbay ulit tayo ngayong Semana Santa sa Divine Mercy Shrine sa Marilao, Bulacan kasama sina Drew at Susan. Okay, maraming salamat, Treya Jiggy. Ngayon po, papasukin na po natin ang replika ng bahay nitong si Pope John Paul II dito po sa National Shrine of Divine Mercy. At ngayon, kasama po ni Drew si Father Vic Robles. Drew?
Alright, thank you so much, Ms. Susan. Nandito po tayo ngayon, mga kapuso, sa loob, sa first floor, sa loob ng replica ng bahay ni Pope John Paul kung saan siya tumira nung high school siya. Now, makikita naman natin dito sa basement, ibang bahay naman na tinira niya noong college days niya. Napapakita rin natin yan mamaya. Pero kausapin po natin yung big fan of Pope John Paul, si Father Vic Robles. Good morning, Father. Good morning po sa lahat ng viewer ng Unang Hirit. Father, ano po yung mga memorabilia niya nakasama dito sa replica ng bahay ni Pope John Paul? Ito yung mga koleksyon ng mga medals, iba-ibang mga picture. At si John Paul ay maging Dito po sa chapel ni St. Faustino. Pope, nag-umpisa tayong mag-collect noon. So that's from 1978 hanggang 2005. Nung 2005, nung siya ay mamatay, doon ko naisip yung idea na gumawa ng isang exhibit. Actually, exhibit lang. Pero later on, ito naisip namin doon sa basement na gumawa na ng isang bahay niya, replica. Ng replica. So, yes. Father, ano po yung pinaka, sabihin na natin, di ba, pag collector